King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1258. Napakahina. Zhou Feng. Binibigyang kasiyahan lang namin ang iyong kahilingan. Malamig na sabi ng payat na kabataan na ang balat ay natatakpan ng maraming itim na batik. Kung malalaman na silang tatlo ay nagtutulungan upang harapin ang isang true god ng parehong antas, ang kanilang mga reputasyon ay masisira. Dahil dito, bago ang labanan, nagpasya ang kabataang ito na muling bigyang diin na si Zhou Feng ang nagnanais na sabay silang tatlo na atakihin siya. Hindi pwede. Gusto ba talaga ni Zhou Feng na hamanin ang tatlong tao sa parehong antas? Kakapasok lang niya sa Heavenly Divine Realm. Karamihan sa mga taong naruroon ay naniniwala na si Zhou Feng ay medyo mayabang. Si Zhou Feng ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang sinusuri niya ang tatlo. Pumunta ka. Sigaw ng kabataang may mga itim na batik. Nasasaktan na siya nang makita ang mayabang at kumpiyansang mukha ni Zhou Feng. Boom! 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 Tatlong hindi kapani-pani walang agos ng divine power ang sumabog sa entablado. Ang tatlo ay hindi nagmamadaling makalapit kay Zhou Feng. Sa halip, lumayo sila at inatake siya mula sa malayo. Boom! Bang! Crash! Si Zhou Feng ay nakatayo sa gitna ng entablado na parang isang hindi gumagalaw na bundok ng 5 kulay na kidlat. Ang mga pag-atake ng tatlong eksperto na ito ng parehong antas ay sumabog sa kanyang katawan at walang anumang pinsala. Napakabigat ng katawan. Gulat na tinitigan ng tatlo si Zhou Feng. Ito lang ba ang kaya mo? Nagkibit balikat si Zhou Feng na parabang ang mga pag-ataking iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng kaunting KT. Ang batang ito. Napatakip ng ngipin ang tatlong kabataan sa galit. Matapos talakayin muli ang kanilang mga plano, nagpasya silang tatlo na gamitin ang kanilang pinakamahusay na mga diskarte upang masugpo ang pagmamataas ni Zhou Feng. Black Demon Shift. Chaotic Star Hammer. Heaven Yuan God Slash. Ang tatlong pinakamataas na rank 5 True Gods ay nagpakawala ng kanilang pinakamakapangyarihang mga diskarte, ang bagyo ng galit na halos ganap na bumabalot sa yugto ng hamon. Isang walang kabuluhang trick. Malamig na tumawa si Zhou Feng. Swish! Ang 5 kulay na kidlat sa kanyang katawan ay agad na sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Dahil si Zhou Feng ang sentro, ang lugar ay biglang naging dimensyon ng 5 kulay na kidlat. Anumang ibang enerhiya sa domain na ito ay agad na mapupunit ng 5 elements tribulation lightning. Habang lumalawak ang sonang ito ng 5 kulay na kidlat, ang enerhiyang inilabas ng tatlong kabataan ay nalipol. Kasabay nito, ang tatlong kabataan ay nahuli sa sona at inilagay sa ilalim ng napakalaking presyon ng walang katapusang bolts ng tribulation lightning. Ito ang bagong teknik na binuo ni Zhou Feng matapos maging ancient god mula sa kanyang pagsasama-sama ng dalawang kompletong teknik, 5 elements tribulation lightning domain. Umalis ka dito. Biglang tumahol si Zhou Feng mula sa gitna ng 5 elements tribulation lightning domain. 5 kulay na kidlat ang nagdulot ng kalituhan sa domain. Thump! 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 Ang pagsabog ng kapangyarihan ng tribulation lightning ay nagpatalsik sa tatlong kabataan mula sa entablado. Paano ito nangyari? Kahit na pinaalis na sila sa entablado, hindi pa rin naniniwala ang tatlong kabataan. Natalo. Nataranta ang lahat ng mga nanonood, blanko ang kanilang isipan. Kahit na tatlong peak rank 5 True Gods ay walang magawa kay Zhou Feng. Hindi katanggap-tanggap. Nagulat si Xiaohu habang nakatitig kay Zhou Feng. Sa kalangitan, ang mga ancient god ay nagpupuyos sa pananabik. Napagpasyahan nilang lahat na panatilihin si Zhou Feng sa spiritual race anuman ang mangyari. Ang nakasisilaw na pagganap ni Zhou Feng ay agad na nagsisi sa mga core disciple na iyon na humamon kay Zhou Feng sa kanilang desisyon. Gayunpaman, ang mga liham ng hamon ay nasa kamay ni Zhou Feng. Nasa kanya na kung tatanggapin o hindi ang hamon. Zhou Feng, ang pinakamataas na rank 5s na iyon ay hindi katugma sa iyo. Bakit hindi ako makipagpalitan ng ilang pointer sa iyo sa halip? Sa sandaling ito, lumabas si Zhang Yutong mula sa karamihan. Ang pagkakaroon ng walang kabuluhang pakikipaglaban kay Zhou Feng ay magbibigay daan lamang kay Zhou Feng na mapataas ang kanyang prestihiyo. Mas mabuting humakbang na lang siya at tapusin ang alon ng mga hamon na ito. Brother Zhang.
Ang mga taong iyon na natalo lang ay nakatingin sa gulat kay Zhang Yutong. Pupunta si Zhang Yutong. Isa siyang rank 6 true god ng spiritual race. Gulat na bulalas ng iba pang mga disipulo, at medyo natakpan ng mga babaeng disipulo ang kanilang mga bibig sa gulat. Ayos lang. Makikipaglaro ako sa iyo. Nasa mukha pa rin ni Zhao Fang ang mapaglarong ngiti habang sinusuri niya si Zhang Yutong. Ang kanyang mga salita ay muling nagdulot ng sigaw ng pagkaalarma mula sa karamihan. Talagang sinabi ni Zhao Fang na makikipaglaro lang siya sa rank 6 true god na si Zhang Yutong. Ang tono na ito ay parang si Zhao Fang ay isang malakas na eksperto na sumasang-ayon sa isang hamon mula sa isang mahina. Okay, maglaro tayo. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Zhang Yutong, ngunit pinanatili niya ang isang walang pakialam na ngiti habang umaakyat siya sa entablado. Ah, Brother Zhao, ano lang ang pinaplano mo? Hindi na alam ni Pan Hao kung ano ang sasabihin. Si Zhang Yutong ay may bloodline na spiritual race. Ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi tulad ng isang ordinaryong rank 6 true god. Sa kalangitan, ang mga ancient god ay naging madilim din. Alam nila na ang away sa pagitan ni Zhang Yutong at Zhao Fang ay hindi madaling naresolba at walang paraan na makakalaban ni Zhao Fang ang isang rank 6 true god ng spiritual race. Kung si Zhao Fang ay mukhang nasa anumang panganib, agad nilang tatapusin ang hamon. Sa sandaling ito, may naramdaman ang mga ancient god at lumingon sa malayo. Nakita nila ang isang makapangyarihang elder na may transcendent na aura na dahan-dahang naglalakad. Fourth Elder. Ang ancient god floating spirit at ilang iba pang mga ancient god ng spirit race ay agad na yumuko bilang paggalang. Bahagyang tumango ang fourth elder na ito at ibinaling ang tingin sa ibaba. Kaboom! Ang mga puting malakristal na ulap ng ambon ay sumabog mula sa katawan ni Zhang Yutong. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang puting ambon na ito ay nag-transform sa iba't ibang uri ng armas. Swish! Diretso si Zhang Yutong kay Zhao Fang. Ang mga sandata na umaatake kay Zhao Fang ay parang mga extension ng katawan ni Zhang Yutong. Inactivate ni Zhao Fang ang defensive power ng kanyang katawan at direktang nakipagsagupaan kay Zhang Yutong. Ding! Ding! Bang! Ang mga pagsabog ng mga kristal na yelo at kidlat ay lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Malamig ang ekspresyon ni Zhang Yutong habang mas maraming kapangyarihan ang bumuhos sa kanyang mga sandata, at ang tindi ng kanilang pag-atake ay tumaas. Ang taong ito ay napakabilis, ang kanyang mga pag-atake ay malakas, at siya ay eksperto din sa pagtatanggol. Gaano kahirap? Si Zhao Fang ay may bahagyang madilim na hitsura sa kanyang mukha. Medyo hindi na makayanan ng kanyang katawan ang mabangis na pananakit ni Zhang Yutong. Bilang rank 6 true god ng spiritual race, si Zhang Yutong ay may abnormal na lakas. Buzz! Napilitan si Zhao Fang na i-activate ang ilan sa kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa isang iglap, ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang lumiwanag na may parang panaginip na kinang. Ang kapangyarihan ng kaliwang mata ay nagbigay ng hindi kapani-paniwalang pagpapalakas sa kanyang bilis ng reaksyon at paghatol. Sa pagkamangha ni Zhao Fang, nakita niya kung paano siya inaatake ni Zhang Yutong. Habang pinagmamasdan niya si Zhang Yutong, lumitaw sa isipan ni Zhao Fang ang mga pamamaraan ng paglilinang para sa mga kasanayang ginamit ni Zhang Yutong. Kumpiyansa si Zhao Fang na, kung ganap na ipinakita ni Zhang Yutong ang diskarteng ito, makukuha niya ang kasanayang ito sa pakikipaglaban para sa kanyang sarili. Swish! Habang naiintindihan ni Zhao Fang ang husay ni Zhang Yutong, sinimulan niyang gamitin ito. Manam! Ito ang aking kakayahan. Nanlamig ang mukha ni Zhang Yutong nang biglang may napansin siyang kakaiba kay Zhao Fang. Pagkatapos nito ay agad siyang napasigaw sa gulat. Hindi siya kailanman maniniwala kung may nagsabi na si Zhao Fang ay nagal-inang ng parehong kasanayan sa pakikipaglaban. Habang patuloy silang nakikipaglaban, ang kasanayang ginamit ni Zhao Fang ay naging mas katulad ng kay Zhang Yutong. Bukod dito, nagawang baguhin ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang kasanayan upang gawin itong mas angkop para sa kanyang sarili. Natahimik ang buong mundo. Walang inaasahan na lalaban ni Zhao Fang ang rank 6 true god na si Zhang Yutong. Ang kanyang ay bloodline. Nakatutok ang tingin ni Xiao Hao sa mga mata ni Zhao Fang. Nakaramdam siya ng bahagyang katulad na enerhiya mula sa mata na ito. Ding!
Bang-bang. Sa entablado, naghalo ang kidlat at mga kristal. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang mga bagay na ganito. Kailangan ko siyang talunin sa lalong madaling panahon. Biglang naging malupit ang mukha ni Zhang Yutong, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang kuminang na may puting ningning. Boom! Ang kanyang katawan ay agad na nag-transform sa translucent na kristal na kumikinang sa nakasisilaw na puting liwanag. Isang malawak na surge ng bloodline energy ang nagsimulang pukawin ang nakapalibot na Heaven-Earth Yuan Chi. Parang napakataas ng tingin mo sa akin dahil ginagamit mo ang iyong spiritual race bloodline. Kung hindi ko gagamitin ang buong lakas ko, hindi talaga ako magiging katapat mo. Nang makitang lumakas ang lakas ni Zhang Yutong pagkatapos i-activate ang kanyang bloodline, tumigil sandali si Zhao Fang. Malamig na ngumuso si Zhang Yutong, hindi sineseryoso ang mga salita ni Zhao Fang. Sa kanyang pananaw, natalo na si Zhao Fang sa sandaling ay activate niya ang kanyang spiritual race bloodline. Sa sandaling ito, ang katawan ni Zhao Fang ay biglang nagpakawala ng nakakagulat na enerhiya. Boom! Bang! Ang mga arko ng 5 kulay na kidlat ay lumabas sa kanyang katawan habang ang mga divine stage ni Zhao Fang ay nagsimulang maglabas ng enerhiya ng rank 6. Ito ang rank 6 True God. Nag-short circuit ang isip ni Zhang Yutong, at nakatayo lang siya sa entablado. Natulala rin ang mga nanunood sa paligid ng entablado, halos parang nagugat sila sa lupa. Boom! Hiss! Ngayong itinulak ni Zhao Fang ang kanyang cultivation sa rank 6, ang kanyang mga kakayahan sa iba't ibang aspeto ay tumaas. Umalis ka dito. Nag-transform siya sa isang kidlat at sinugod si Zhang Yutong. Oh, hindi. Namula ang mukha ni Zhang Yutong, at nagsimulang mamula ang kanyang maaliwalas na balat. Boom! Bang! Sinuntok ni Zhao Fang, ngunit ang kanyang lightning divine power ay tumagos sa katawan ni Zhang Yutong at hindi siya napinsala. Gayunpaman, ang pisikal na lakas lamang ni Zhao Fang ay hindi kapanipaniwala, na nagpapalipad kay Zhang Yutong sa isang suntok. Si Zhang Yutong, natalo. Oh my, si Zhao Fang talaga ay nagkaroon ng cultivation ng isang rank 6 True God. Siguro naabot niya ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm sa panahon ng kanyang tagumpay. Isang henyo, isang ganap na henyo. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, sumabog ang mga tao sa nakakabinging hiyawan ng pagkagulat. Ang direktang paggamit ng rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm ay isang maalamat na gawa kung saan wala pang ebidensya, ngunit lahat sila ay personal na nakasaksi sa gawang ito. Humiga si Zhang Yutong sa lupa at mapait na tumawa. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang natalo. Sa likod ng umaalon na ulap, ang mga ancient god ay natigilan at nabalisa. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa batang ito. Agad na sabi ng 4th elder ng spiritual race sa isang elder sa tabi niya. Ang ancient god na ito ay may medyo hindi magandang tingnan habang tinatango niya ang kanyang kamay at ipinaliwanag ang lahat, hindi nangangahas na itago ang isang katotohanan. Ang 4th elder ng spiritual race ay unti-unting nagkaroon ng malungkot na ekspresyon. Ang natitirang mga ancient god ay hindi komportable na lumipat at ibinaba ang kanilang mga ulo na parang kinikilala na sila ay nagkamali. Ang batang ito ang magiging numero 1 tao ng spiritual race sa hinaharap. Ako mismo ang magsasanay sa kanya. Ang 4th elder ay malamig na umiling. Ang iba pang mga elder sa spiritual race ay maamo na tumanggo. Sa yugto ng hamon, ang mga titik ng hamon ay lumutang sa harap ni Zhao Fang. Marami sa mga core disciples sa paligid ng entablado ay biglang namutla. Lahat sila ay labis na nagsisisi sa katotohanan na sila ay nakibahagi sa plano ni Zhang Yutong na hamanin si Zhao Fang. Ngayon, hindi sila kalaban ni Zhao Fang, ngunit hindi rin sila naglakas loob na saktan siya. Kalimutan mo na, masyado silang mahina. Sinuri ni Zhao Fang ang mga liham na ito, at pagkatapos ay nagpadala siya ng kaluskos ng kidlat na dumurog sa kanilang lahat. Ilang tao ang nakahinga ng maluwag nang makita ang mga liham na sinisira. Gayunpaman, ang mga salita ni Zhao Fang ay parang mga espadang bumulusok sa kanilang mga puso, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Ang unos ng mga hamon ay sa wakas ay natapos na. Ang reputasyon ni Zhao Fang ay tiyak na laganap sa buong Ziling Zone, marahil kahit sa Ancient Desolate Realm of Gods.
Nang maniwala ang lahat na tapos na ang lahat, isang tinig ang umalangaw sa hangin. Zhou Feng, interesado ako sa eye bloodline mo. Dahan-daang humakbang pasulong si Xiaohu ng Life Sacred Land. King of Gods, Kabanata 1259. Labanan-laban sa Eye of Life. Ang mga ancient gods sa kalangitan ay unti-unting naging malungkot at tahimik. Itinuon ng fourth elder ng spiritual race ang kanyang mga mata kay Xiaohu. Ang kapighatsang ito ng mga hamon ay malapit nang matapos, at naghahanda siyang kunin si Zhao Feng bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, biglang humakbang si Xiaohu ng Life Sacred Land. Ang Life Sacred Land ay ang Panginoong Paksayon ng Ziling Zone, at si Xiaohu ay isang core disciple ng paksayon na ito, isang pinakamataas na rank 6 na may Eye of Life. Siya ay maraming beses na mas malakas kaysa kay Zhang Yutong. Ngayon pa lang niya nasaksihan si Zhao Feng na gumawa ng milagro pagkatapos ng milagro, ngunit itong ancient god elder ng spiritual race ay wala pa ring tiwala sa tagumpay ni Zhao Feng. Gayunpaman, nagpakita lamang ng interes si Xiaohu sa eye bloodline ni Zhao Feng at gustong magkaroon ng isang nakapagtuturo na tunggalian. Walang ipinakitang puot, kaya walang magandang dahilan ang elder para ihinto ang laban. Life Sacred Land Core Disciple Xiaohu. Heaven, gustong makipag-away ni Xiaohu kay Zhao Feng. Ang mga nakapaligid na mga alagad ng spiritual race ay lahat ay nabigla. Lahat sila ay natatakot sa Life Sacred Land. Napukaw na ba niya ang fighting will ng Life Sacred Land na Xiaohu? Sa karamihan ng tao, medyo komplikado ang ekspresyon ng mukha ni Yuan Long. Mula nang makilala niya si Zhao Feng, hindi na niya ito masyadong pinapahalagahan. Naniniwala siya na si Zhao Feng ay isang mababang antas na nilalang mula sa ibang dimensyon na walang sinaunang bloodline. Kahit sino sa karamihan ay mas mahusay kaysa sa kanya. Gayunpaman, biglang ginawa ni Zhao Feng ang nakakasilaw na pagtatanghal na ito, dinurog ang maraming mga disipulo ng spiritual race, at pagkatapos ay ipinakita ang lakas ng isang rank 6 true god, na ginawa siyang pinakatalentadong disipulo sa lahat ng spiritual race. Kahit na ang pinakamataas na rank 6 true god ng Life Sacred Land, si Xiaohu, ay hindi napigil ang maglabas ng hamon laban kay Zhao Feng. Ang Eye of Life. Sinimulan ni Zhao Feng na lakihan si Xiaohu. Si Han Ningguo ay mayroon ding Eye of Life, ngunit kung paano ito nagising, si Xiaohu ay mas mataas sa kanya. At hindi tulad ni Han Ningguo, magagamit ni Xiaohu ang kanyang Eye of Life sa labanan. Napaka-curious din ni Zhao Feng na makita kung anong uri ng kakayahan sa pakikipaglaban ang maibibigay ng Eye of Life kay Xiaohu. Sige. Ang mga taong iyon ay hindi karapat-dapat sa akin na gamitin ang mga kakayahan ng aking eye bloodline. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ano? Ang eye bloodline ng batang iyon. Marami sa mga disipulo ng spiritual race sa paligid ng entablado ay natigilan. Lumalabas na hindi kailanman ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pinakamakapangyarihang eye bloodline sa lahat ng laban na iyon. Hindi ito maaari. Ang mga core disciple iyon na natalo ni Zhao Feng ay umiling, na parang sinusubukang itanggi ang katotohanan ito. Ang ekspresyon ni Zhang Yutong ay naging malungkot habang ang kanyang puso ay namumula sa galit at pag-aatubili. Ang mga tingin ng spiritual race ancient gods ay agad na naging malalim at maalalahanin, na tila lubos na inaabangan ang darating na labanan. Sige. Mukhang tuwang-tuwa si Xiaohu. Ang sobrang kumpiyansa ni Zhao Feng sa kanyang bloodline ay nagpatunay na ang mga kakayahan nito ay abnormal, na kung ano mismo ang gusto ni Xiaohu. Boom! Biglang lumundag ang katawan ni Xiaohu na may lakas na kasing bigat ng bundok. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mamaga, at ang mga itim na tato ay unti-unting nagsimulang lumitaw sa kanyang balat. Isang pisikal na presyon ang biglang bumaba sa entablado, kasing bigat ng bundok. Maging si Zhao Feng ay natigilan, nanginginig ang kanyang katawan sa matinding pressure. Ngunit ito ay malayong matapos. Buzz! Ang madilim na berdeng mga mata ni Wu ay kumikinang na may berdeng kinang habang ang walang hanggan na enerhiya ng buhay ay umaakyat sa kanyang katawan. Pinalakas ng makapangyarihang life energy na ito, ang pisikal na lakas ni Xiaohu ay tumaas hanggang sa siya ay parang isang bakal na bundok na nakataas sa langit. Biglang gumalaw ang bakal na bundok. Boom! Bang!
Si Xiaohuo ay parang isang flash ng itim na liwanag habang siya ay nagpakita sa tabi ni Zhao Fang. Anong hindi ka panipaniwalang bilis? Nagulat si Zhao Fang. Gaya ng inaasahan, hindi maaaring maliitin ang isang henyo mula sa isang sacred land. Swish! Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang sacred lightning body para ilabas ang kanyang 5 elements tribulation lightning domain. Maging si Xiaohuo ay nadama na pinigilan ng 5 elements tribulation lightning domain na ito. Boom! Bang! Ang salpukan ng dalawa ay nagpakawala ng makalangit na pagsabog. Nakakatakot na lakas. Nagulat ang mga tao sa napakalaking puwersa na pinakawalan sa entablado. Nahirapan silang isipin kung gaano kalaki ang pressure na tinitiis ni Zhao Fang sa direktang paghaharap na ito kay Xiaohuo. Thump! 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 Si Zhao Fang ay umatras ng 3 hakbang, bawat hakbang ay nag-iiwan ng malinaw na print sa entablado. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang mga buto, at ang kanyang mga kamay ay parang naputol dahil sa pagtanggap ng suntok ni Xiaohuo. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang intent energy at ang kanyang hindi maaalis na konstitusyon para makabawi. Hindi ko akalain na may tao sa labas ng Sacred Land na direktang makakahawak ng isa sa mga suntok ko. Ang mga mata ni Xiaohuo ay sumabog na may layuning lumaban. Bilang isang core disciple ng Life Sacred Land, natural niyang nilinang ang pinakamahusay na mga diskarte sa pagpino ng katawan. Kasabay ng tulong na natanggap niya mula sa iba't ibang mahahalagang halamang gamot at Eye of Life, nakamit niya ang hindi kapani-paniwalang mga resulta sa Tao of Body Refining. My turn. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap na may parang panaginip na pilak na kinang. Sa isang iglap, kumalma ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa pamamagitan lamang ng pagtutok ng kaliwang mata kay Xiaohuo, masusuri niya ang napakaraming impormasyon tungkol sa kanyang kalaban. Ngunit hindi niya ginagamit ang kanyang kaliwang mata para sa pagsusuri. Forbidden Illusion Lost World. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagpakawala ng isang kahanga-hangang eye intent na unti-unting nabuo sa isang ilusyon na palasyo. Buzz. Isang manipis na ulap ang lumitaw sa madilim na berdeng mga mata ni Xiaohuo, ngunit ang jade belt sa kanyang baywang ay agad na naglabas ng madilim na berdeng liwanag na tumagos sa kaluluwa ni Xiaohuo. Swish! Lumapit si Zhao Fang kay Xiaohuo na parang kidlat, ang mga daliri ng kanyang kanang kamay ay tumutunog sa lakas ng isang sinaunang linya ng dugo. Sky Penetrating Finger. Ibinaon ni Zhao Fang ang isang daliri sa dibdib ni Xiaohuo. Napakalakas ng Soul Eye Bloodline Technique. Kahit na pinoprotektahan ng aking banal na artifact ang aking kaluluwa, naapektuhan pa rin ako. Sa sandaling ito, bumalik ang Kailan Awan sa mga mata ni Xiaohuo. Agad niyang inipon ang kanyang divine power malapit sa lugar na inaatake ni Zhao Fang. Plush! Ang daliri ni Zhao Fang na sumanib sa kanyang bloodline na kapangyarihan ay tumusok sa matibay na katawan ni Xiaohuo. Nasugatan si Xiaohuo. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay talagang nagawang tumagos sa depensa ni Xiaohuo. Ang mga disipulo ng spiritual race ay napabuntong hininga sa pagkagulat. Matapos maging totoo ang kanyang pag-atake, mabilis na umatras si Zhao Fang at nagsimulang malamig na obserbahan si Xiaohuo. Hindi ka masama. Nagawa mo talagang saktan ako. Tumawa si Xiaohuo, walang pakialam sa sugat sa kanyang katawan. Sa bagay, isang iglap lang ay gumaling ang sugat na ito. Kahit na ang daliri ni Zhao Fang na pinagsama ang kanyang bloodline power at tribulation lightning energy ay hindi naging napaka-epektibo. Ngunit mukhang mas seryoso si Xiaohuo ngayon. Sinabi sa kanya ng eye bloodline technique ni Zhao Fang na ang kanyang kalaban ay napakahusay sa pag-atake ng kaluluwa. Kung sasabihin ng isang tao na may kahinaan si Xiaohuo, ito ay tungkol sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay sumanib sa Eye of Life, kaya walang katapusang dumadaloy sa kanya ang sigla, na nagpapatibay sa kanya. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat. Kumain ka ng isa pang suntok. Inactivate ni Xiaohuo ang kanyang Eye of Life at muling sinisingil si Zhao Fang. Bago pa man dumating ang suntok, naramdaman na ni Zhao Fang na ang nakakatakot na pressure na ginawa nito ay magpapabagsak sa kanya sa sahig. Sa sandaling ito,
Ang life intent ay umakyat sa paligid ni Zhao Feng, na nagdulot ng matitigas na berdeng baging na tumubo mula sa lupa at humawak sa kanya ng mahigpit. Si Xiao Wu ay gumamit ng Binding Eye Bloodline technique sa pamamagitan ng kanyang Eye of Life. Natigilan si Zhao Feng, at muli niyang kinumpirma na ang mga henyo ng Sacred Land ay hindi mababawasan ng tingin. Hindi makatakas, si Zhao Feng ay tila malapit na siyang durugan ni Xiao Wu. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang hindi mabilang na puting arko ng kidlat ay nagsimulang kumalusko sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at ang destruction intent na maaaring magwasak ng mga kaluluwa ay nagsimulang dumagsa na may malakas na ripples ng kaluluwa. Matapos gamitin ang Eye Bloodline technique na iyon kanina, natanto ni Zhao Feng na ang paggamit ng Eye Bloodline technique ay naging mas madali, at ang mga epekto ay mas malakas na ngayon. Crack! Isang baluktot na bolt ng Tribulation Lightning na may dalang nakakatakot na soul energy ang sumabog sa mukha ni Xiao Wu. Arg! Agad na huminto si Xiao Wu at nagsimulang sumigaw. Kahit na nakabantay na siya sa ganoong hakbang at kahit na mayroon itong kayamanan na nagpoprotekta sa kaluluwa, hindi pa rin niya natiis ang Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Feng. Mabilis na nakawala si Zhao Feng sa kanyang mga pagpigil at pinaandar ang kanyang kaliwang mata. Ang napakalakas na enerhiya ng soul ay nagsimulang bumalot sa kaluluwa ni Xiao Wu. Sa ngayon, halos agad niyang magagamit ang ilan sa mga menor de edad na diskarte sa Eye Bloodline nang hindi man lang nag-iisip. Kling. Basag. Ang Jade Belt sa baywang ni Xiao Wu ay nagsimulang magpakita ng mga bitek, hindi nakayanan ang pagsalakay ng mga soul attack ni Zhao Feng. Ito. Ang kanyang tunay na lakas. Ang ilang mga alagad sa karamihan ay nataranta. Si Xiao Wu ay nagkaroon ng malalim na paglilinang, ang Eye of Life, at isang banal na artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa, ngunit pinilit pa rin siya sa ganoong kahabag-habag na estado ng mga diskarte sa Soul Eye Bloodline ng ni Zhao Feng. Ang isang normal na tao ay malamang na hindi makatagal ng ilang segundo. Buzz. Biz. Gumagana ang Eye of Life ni Xiao Wu. Ang makapangyarihang life energy nito ay maaaring mapanatili ang kanyang katawan sa pinakamataas na kondisyon, kaya medyo epektibo rin ito sa paglaban sa mga diskarteng ito ng Soul Eye Bloodline. Dagdag pa rito, nagsimulang lumaban si Xiao Wu sa mga diskarteng ito ng Eye Bloodline na paulit-ulit na ginagamit ni Zhao Feng. Swish! Biglang naglaho ang katawan ni Xiao Wu. Sa susunod na sandali, lumitaw si Xiao Wu sa harap mismo ni Zhao Feng. Ang kanyang Eye of Life ay baliw na umaalingaw-ngaw. Ang malakas na enerhiya ng buhay ay parang apoy na nagliliyab sa loob ng kanyang katawan. Heaven Shatter. Pinalapot ni Xiao Wu ang isang bola ng madilim na berdeng liwanag sa kanyang palad, na naglalabas ng enerhiyang tumitibok ng puso. Napakalakas ng pamamaraan. Naramdaman ni Zhao Feng ang panganib. Ang matamaan ng pag-ataking ito ay magreresulta sa kamatayan o matinding pinsala. Parang binalak ni Xiao Wu na gamitin ang pag-ataking ito para mapagpasyahan ang kahihinatnan ng labanang ito. God Eye Disintegration. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang tingin kay Xiao Wu at nagpadala ng surge ng silvery light. Swish! Ang enerhiya ng buhay sa paligid ng Xiao Wu ay mabilis na nawala. Ang walang hangganang sigla sa kanyang katawan ay nagsimulang sumunod. Nagsimula ring humina ang supreme technique na pinag-iipon niya ng enerhiya. Ito. Anong uri ng Eye Bloodline technique ito? Si Xiao Wu ay halos matigilan sa mga salita. Bigla niyang napagtanto na ang sigla sa kanyang katawan ay mabilis na naglalaho. Ang enerhiya ng buhay na lumalabas mula sa kanyang Eye of Life ay kahit papaano ay hindi nakayanan ang pagkawalang ito. Nangangahulugan ito na ang kanyang Eye of Life ay tumigil na sa pagiging kapaki-pakinabang. Ang kanyang pinakamataas na pamamaraan ay hindi kailanman makakamit ang pinakamataas na kapangyarihan nito. Hihihi. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang bilis ng disintegration ay hindi maisip na mabilis ngayon. Kung wala si Xiao Wu ng Eye of Life, natapos na ni Zhao Feng ang paghiwa-hiwalay ng lahat ng enerhiya ng buhay sa kanyang katawan. Biglang itinigil ni Zhao Feng ang God Eye Disintegration. God Eye Duplication. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpakawala ng isang ilusyong ambon na bumabalot sa kanyang katawan. Boom! Buzz! Isang walang katapusang baha ng life energy ang lumabas sa katawan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito,
Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Swish! Gamit ang Space Intent at Lightning Intent, agad na lumitaw si Zhao Feng sa tabi ni Xiaohuo. Pinagsama-sama niya ang lahat ng enerhiya ng buhay na na-duplicate niya sa kanyang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power. Boom! Bago pa man siya sumuntok, ang mga dragon ng kidlat ay mabangis na umaatungal sa hangin. Paano ito nangyari? Ang enerhiya ng buhay sa iyong katawan. Nakita ni Xiaohuo na imposibleng ipaliwanag ang eksenang nasa harapan niya. Boom! Bang! Sinuntok ni Zhao Feng, nagpadala ng isang malaking dragon ng 5 kulay na kidlat sa katawan ni Xiaohuo. Kling! Basag! Nabasag ang boundary array, at ang katawan ni Xiaohuo ay itinapon ng ilang li palayo, na durog sa isang malayong palasyo. King of Gods, Kabanata 1260. Half-Step God Lord. Boom! Bang! Ang boundary array sa paligid ng challenge ay nabasag habang ang katawan ni Xiaohuo ay pinalipad ng ilang li palayo. Ang suntok ni Zhao Feng ay kailangang magkaroon ng kapangyarihan na malapit sa isang ancient god kung nagawa nitong mapalipad si Xiaohuo. Ito. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Ilang mga core disciple ang nakalunok ng kanilang laway habang iniisip nila kung paano naging sila iyon. Kung nataman sila ng suntok na iyon, walang paraan na makalabas sila ng buhay. Maging si Xiaohuo ay natalo. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Zhang Yutong. Ang iba pang mga alagad, sa kabilang banda, ay nahirapang pigilan ang kanilang pananabik habang sila ay sumisigaw at umaatungal. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay bahagi din ng spiritual race. Sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang henyo ng Life Sacred Land, napalakas niya ang dignidad ng spiritual race. Yu Fei, ang galing niya. Pinalipad niya si Xiaohuo sa isang suntok. Tuwang-tuwang tumawag si Kung Dai, dahilan para mapangiti si Zhao Yufei. Sa challenge stage, medyo nagulat din si Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon mula nang magbago ang kaliwang mata niya na gumamit siya ng eye bloodline technique sa labanan. Napagtanto niya ngayon na ang mga kakayahan ng kanyang kaliwang mata ay nakatanggap ng hindi pa nagagawang tulong. Lahat ng kanyang diskarte sa eye bloodline ay mas madaling gamitin at mas kaunting enerhiya ang kinuha. Kahit na ang God Eye Disintegration at God Eye Duplication ay maaaring gamitin sa halos walang katotohanan na mga resulta. Halimbawa, ang kanyang God Eye Disintegration ay hindi na nangangailangan ng pagsusuri bago ang disintegration. Sa huli, naging sanhi ito ng ultimate technique ni Xiaohuo, Heaven Shatter, na hindi maipakita ang tunay na lakas nito. At natagpuan ni Zhao Feng na mas flexible ang paggamit ng God Eye Duplication. Noong nakaraan, ang pinakamaraming ma-duplicate niya ay ang teknik ng kanyang kalaban, ngunit ngayon, halos lahat ng gusto niya ay na-duplicate na niya. Ngayon lang, kinopya ni Zhao Feng ang life energy na tumataas mula sa katawan ni Xiaohuo at ginamit ito para sa kanyang sariling layunin. Hindi talaga ako binaygo nito. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Napakalaki ng pagbabago ng kanyang God Eye, at hindi man lang sigurado si Zhao Feng kung may iba pa siyang kakayahan na hindi pa niya natutuklasan. Swoosh! Swoosh! Ang dalawang iba pang mga disipulo mula sa Life Sacred Land ay nagpakita sa tabi ni Xiaohuo. Senior Brother Xiaohao. Ang dalawang disipulo ay medyo natarante at hindi magandang tingnan sa kanilang mga mukha. Ayos lang ako. Tumayo si Xiaohuo at ginamit ang kanyang Eye of Life para agad na gamutin ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang eye bloodline ay halos nasa quasi-god eye level. Gulat na bulong ni Xiaohuo. Ang normal na eye bloodlines ay hindi kailanman magagawang gawing inutil ang kanyang Eye of Life, ngunit walang ibang ginamit si Zhao Feng kundi ang kanyang eye bloodline para talunin siya. Imposible. Brother Xiaohao, paano iyon? Isa sa mga alagad ng Life Sacred Land ay agad na tumanggi. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay mayroong 8 Great God Eyes, at pagkatapos ng 8 Great God Eyes ay ang kanilang bloodline descendants. Ang mga bloodline na inapo ng 8 Great God Eyes ay limitado sa kung hanggang saan sila maaaring tumanda. Ang limitasyong ito ay ang antas ng quasi-God Eye. Ang hakbang sa itaas ng quasi-God Eye level ay ang God Eye level. Gayunpaman, upang maging isang God Eye,
kailangang patayin ng isang tao ang may-ari ng isang God Eye, kaya ang mga bloodline na inapo ng 8 Great God Eyes ay limitado sa quasi-God Eyes. Ang batang iyon ay hindi inapo ng isa sa 8 Great God Eyes, kaya paano niya naabot ang quasi-God Eye level? Ang mga disipulo ng Life Sacred Land ay natagpo ang imposibleng paniwalaan ito. Ang kanyang mata ay hindi lamang umabot sa antas ng quasi-God Eye. Pakiramdam ko ay may pahiwatig pa nga ng God Eye energy ang mata niya. Bumulong si Xiahou upang ang dalawang disipulo ng Life Sacred Land lamang ang makakarinig. Imposible. Gulat na bulalas ng dalawa. Tara na. Ungol ni Xiahou, at pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang dalawang disipulo. Sa kalangitan, ang mga ancient god ay may kamanghamanghang mga ekspresyon. Quasi-god eye level. Isang maalalahang tingin ang lumitaw sa mga mata ng fourth elder. Narinig na niya ang antas na ito dati, ngunit ngayon lang niya narinig ang tungkol sa mga inapo ng 8 Great God Eyes na umabot sa antas na ito. Hindi siya inapo ng God Eye at kakaunti ang pangunawa sa bagay na iyon, kaya hindi siya nakapagbigay ng dahilan kung bakit ito nangyari. Marahil ay naabot niya ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm dahil sa quasi-God Eye level na ito. Haka-haka ng fourth elder. Kahit ano paman, naabot ni Zhao Feng ang rank 6, ibig sabihin ay mayroon siyang napakataas na pagkakataon sa hinaharap na maabot ang kaharian na iyon sa itaas ng rank 9 Ancient God, ang God Lord Realm. Ang ganitong uri ng henyo ay kailangang manatili sa spiritual race at ganap na suportahan. Nang handa nang magpakita ang fourth elder, bigla siyang nakaramdam ng mapang-ipang enerhiya. Naramdaman din ito ng iba pang ancient god ng spiritual race at lumingon sa malayo. Isang matanda na may malakristal na puting buhok ang dahan-daang umaakyat. Saan man siya dumaan, naroon ang katahimikan at hindi mabilang na mga kristal na kumikislap sa hangin. Ginawa nitong tila hindi totoo ang mundo mismo. Ano ang nangyayari? Ang mga disipulo ng spiritual race sa ibaba ay biglang nakaramdam ng nakakatakot na alon ng enerhiya na papalapit mula sa abot tanaw. Habang papalapit ang enerhiyang ito, naramdaman nila na ang lakas sa kanilang mga katawan ay nagyelo at imposibleng magamit. Sa sandaling ito, lahat sila ay naging ordinaryong tao. Agad na iniskan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang abot tanaw at tumutok sa matanda. Nang makita niya ang elder na ito, ang lahat ng divine power sa kanyang katawan ay nanginag, at ang kanyang kaluluwa ay tila pinigilan din na parang kinikilala ang kababaan nito. Nakakatakot. Sino ang taong ito? Si Zhao Feng ay lubos na namangha sa taong ito. Swoosh swoosh. Bago pa man bumaba ang elder na may malakristal na puting buhok, ilang spiritual race ancient god ang bumaril mula sa mga ulap. Third elder. Upang isipin na ang third elder ay aalis sa pag-iisa. Lahat ng ancient god ng spiritual race, kasama ang fourth elder, ay nagpakita ng paggalang. Ang autoridad ng third elder ay isang antas lamang sa itaas ng fourth elder, ngunit isa na siyang kalahating hakbang na God, Lord, isang taong may pag-asa na maging God Lord. Magalang naming tinatanggap ka, third elder. Ang mga salita ng mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay agad na nagpaunawa sa mga disipulo sa ibaba kung sino ang elder na ito. Hindi nila akalain na balang araw ay magkakaroon sila ng pagkakataong makakita ng ganoong nakakatakot na individual. Ilang mga core disciple ang nakarinig tungkol sa third elder ng spiritual race, kaya nang malaman nila na siya ang elder na ito, lalo silang naging magalang. Hindi ko akalain na pati ang third elder ng spiritual race ay darating. Ang mga core disciple ay lubos na nag-aalala. Alam nila na nagpakita ang third elder para kay Zhao Feng, kaya naman nag-aalala sila. Alam ko ang lahat ng nangyari dito. Dahan-daang nagsalita ang ikatlong elder, umaalingaw sa kaluluwa ng lahat ng nasa spiritual na lahi ang kanyang walang pakialam na boses. Ang banal na kakayahang ito ay nagpadama ng taos pusong paggalang sa elder na ito sa lahat ng nasa spiritual race. Walang sinabi ang fourth elder. Dahil lumitaw ang third elder, ang lahat ay magiging ayon sa kanyang itinakda. Sa perimeter ng spiritual race, ang ancient god Night Dragon, na nagtatago sa ibang dimensyon, ay sapilitang pinalabas, nagsusuka ng dugo. Half-step God Lord. Pinigilan ng ancient god Night Dragon ang kanyang namumuong enerhiya at tumakas gamit ang instant movement.
Ang lahat ng antas ng spiritual race ay tahimik, ang lahat ay tila nagyelo sa lugar. Ang mundo sa paligid ng Third Elder ay kumikinang sa hindi tunay na puting liwanag. Ikaw si Zhao Fang. Biglang ibinaling ng Third Elder ang kanyang mga mata kay Zhao Fang. Oo, direktang sinalubong ni Zhao Fang ang tingin ng Third Elder. Pakiramdam niya ay guguho na ang langit mismo nang bumaba ang hindi maipaliwanag na presyon. Pakiramdam nito ay ang titig ng Third Elder ay katulad ng kanyang sariling kaliwang mata, na may kakayahang makita ang lahat at obserbahan ang lahat ng mga sikreto ni Zhao Fang. Thump thump. Thump thump. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang pumikit at pumikit habang nagbibigay ito ng init. Isang panaginip na ambon ang lumabas mula sa God Eye Dimension at tumagos sa kaluluwa ni Zhao Fang. Naramdaman ni Zhao Fang ang presyon sa kanyang katawan na agad na humigit sa kalahati. Nawala rin ang pakiramdam na lahat ng nasa katawan niya ay nakikita. Bahagyang itinaas na Third Elder ng spiritual race ang kanyang noo. Payag ka bang maging alagad ko? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ng Third Elder. Bahagyang napakunot ang noo ng Fourth Elder sa disgusto, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Isa pang naghahanap na gawin siyang alagad nila. Ang Third Elder ng spiritual race, isang kalahating hakbang na Godlord, ay gustong gawin siyang kanyang alagad. Nagkagulo ang isipan ng mga disipulo ng spiritual race. Dati nang tumanggi si Zhao Fang na maging disipulo ng isang ordinaryong Ancient God Elder ng spiritual race, ngunit ngayon, ang Third Elder ng spiritual race ay nagpakita na may layuning gawing disipulo niya si Zhao Fang. Ang mga core disciple ay biglang nagsimulang matakot kay Zhao Fang. Kung si Zhao Fang ay naging disipulo ng isang kalahating hakbang na Godlord, siya ay magiging maliit na ninuno ng spiritual race, na nakatayo sa itaas ng napakaraming tao ng spiritual race. Kahit na ang mga disipulong may aktwal na spiritual race bloodline ay hindi maglalakas loob na tratuhin siya ng walang paggalang. Ang mga salitang ito ay nagpadala ng ripple of emotion sa isip ni Zhao Fang, ngunit mabilis siyang kumalma. Kanina lang, isa lang akong ordinaryong periphery disciple, at ang mga periphery disciple, inner disciple, at mga core disciple ay sinubukan akong ipahiya. Kahit ang spiritual race elders ay gustong pilitin akong umalis. Dahan-daang nagsalita si Zhao Fang. Ang mga salitang ito ay nagpalaglag ng panga sa lahat ng mga tao ng spiritual race sa gulat. Anong ginagawa ng batang ito? Medyo ilang core disciples ang bumulaga sa gulat. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito? Ang nakaitim na damit na Ancient God ay lumikot sa gulat. Kumikislap ang mga mata ng Third Elder habang sinimulan niyang suriing mabuti si Zhao Fang. Ngayon, nais ni Third Elder na kunin ako bilang isang disipulo. Masyadong malaki ang pagkakaibang ito, at sa tingin ko ay hindi ito makatotohanan. Mangyaring pahintulutan ako ng ilang araw na huminahon at pag-isipang mabuti. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Ang spiritual race ay dati nang halos ganap na sumalungat sa kanya, umaasang itaboy siya at saktan siya. Ngayon, pagkatapos niyang magpakita ng hindi pa nagagawang antas ng talento, gusto siya ng spiritual race na i-recruit siya at gawin siyang maglingkod sa spiritual race. Sobra-sobra itong pagsasamantala sa kanya. Bilang karagdagan, aktwal na naabot na niya ang Ancient God Realm. Malamang na hindi siya mahihirapan sa pag-abot sa Godlord Realm na nakatayo sa itaas ng 9 ranks ng True God sa kanyang sarili pa rin. Kung ito ay ipinaalam, ang God Realm Sacred Lands ay maglalaban sa isa't isa para i-recruit siya, ngunit ang spiritual race ay nagpadala lamang ng isang half-step na Godlord. Sa totoo lang, hindi inisip ni Zhao Fang na ang taong ito ay may karapatang maging Panginoon niya. Ang mga salita ni Zhao Fang ay may nakapangingilabot na epekto sa lahat ng mga disipulo at maging sa mga Ancient God Elders ng spiritual race. Bagamat sinabi ni Zhao Fang na gusto niyang pag-isipan ito ng ilang araw, alam ng lahat na mataktikang tinatanggihan ni Zhao Fang ang alok. Tinatanggihan ang pagkakataong maging disipulo ng isang kalahating hakbang na Godlord. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang gustong lumukso at sampain si Zhao Fang. Ang pagtanggi sa mabuting hangarin ng isang kalahating hakbang na Godlord, may mali ba sa kanyang isipan? Gusto mo bang pag-isipan ito ng ilang araw? Nakatutok ang mga mata ng Third Elder nang bigla itong magtanong. Ang mga puting kislap ng liwanag sa kalangitan ay biglang naging mabangis at magulo.
Ang malawak na pressure na pumipigil sa mundo ay sumulong na parang tsunami. Ang mga disipulo ng spiritual race sa ibaba ay agad na nakaramdam ng lakas na imposibleng labanan ang pagdurog sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay dumaing habang sila ay nasa bingit ng pag-snap, at ang kanilang mga kaluluwa ay nabugbog at nabarraged hanggang sa punto ng pagkawasak.